smile at the ground, it ain't hard to tell. You don't know you're beauty, you light up my world like nobody else. The way that you flip your hair gets me overwhelmed. But when you smile at the ground, it ain't hard to tell. You don't. Ayan guys, so yung in-upload ko kanina, sayang kasi sabi wala raw sounds. Pero meron yun kaya mahina. Kasi nga nagka-problema yung ano ko, nawala kasi yung microphone ko, hinahanap ko yung isa. Himo ko dito kay Raven, nasalisihan na naman ako, nawala na naman. So, uulitin ko na lang. Kasi sabi din nung friend ko na nakikinig din lagi sa akin. Hindi na kita babanggitin, Mare. Pero, ayun na. Sayang naman kasi ganda pa naman ang topic ko about falling out of love. Diba? Falling out of love with your partner. Yun yung topic ko dun eh. So, pwede ko namang ulitin. Pero, siguro kasi ang tagal ng 30 minutes. So, siguro ngayon, bibigyan ko na lang din ng mabilis lang na discussion about it. Kasi I have a friend na sabi niya sa akin kasi na actually classmate ko kasi siya nung elementary. But still, friends pa rin kami. So, sabi niya sa akin, mate, paano mo pa masasabi na hindi mo na mahal yung taong pinakisamahan mo for so many years? Actually, hindi naman sila kasal, pero they're living together since for 7 years. Yun. So, ngayon, sabi niya, bakit? Ano bang problema? So, sabi niya sa akin kasi, hindi ko maasabi kasi nagising na lang ako isang umaga, parang wala na ako nararamdaman sa kanya. So, ayun. Excuse me. So, kinurek ko na naman siya. Sabi ko, there's no such thing as nagising ka isang umaga, sasabihin mo hindi mo na mahal yung taong nakasama mo for 7 years. Walang ganon. Kumbaga, nagkaroon kayo ng mga problema before na hindi nyo na-address. Maybe ganon. Na eventually, nung dumating na dun sa finish line ng inyong pagsasama, napuno ka na. Na all of a sudden, hindi mo na mamalayan na habang nangyayari yung mga problemang yun na hindi nyo na-address, is nakapunta ka na dun sa point na wala ka nang nararamdaman. Di ba kasi ganun yun eh. Tayo kasi mga babae, tayo yung sobrang, paglalaban natin yan, talagang kahit ano, titiisin natin yan, magpapakamartir tayo, lahat ng paraan, ibibigay natin, lahat ng best natin, gagawin natin for a relationship. Pero, sana medyo ma-alarma yung mga boys na kapag kami dumating na sa point na na-reach na namin yung finish line na ayaw na namin, mahirap nang ibalik. Even si Papa Bibs alam yan. Alam niya na ganon, na mas mabuti pa nga na ang isang babae kinukulit kayo na ayusin yung problema. Na pag-usapan yung problema. Kasi once na hindi na yan nagsasalita at manhid na yan sa nararamdaman niya para sa'yo, sorry, wala ka na magagawa talaga. Kahit anong pagmamakaawa mo, wala na talaga. So, ganun yun. Kaya sana, boys, pakaingatan nyo naman yung feelings namin. Lagi nyong iisipin yung importance namin kasi sa totoo lang lahat yan marirealize nyo pag wala na sa inyo yung isang tao. So, ayun lang naman. So, ang sabi ko sa friend ko kasi, bakit? Ano bang problema? Yun agad. Kasi hindi po pwede na yung taong 7 taon mong minahal, isang umaga nagising ka na lang. That you woke up one morning, di ba na, hindi mo na mahal. Walang ganun. Maaaring may isang tao, example lang to, hindi ko sinasabing ikaw to friend Maaaring may isang tao na nagpapakita sa iyo ng importance na hindi mo na nararamdaman sa asawa mo.
or sa partner mo. Maaaring ini-enjoy mo yung idea na hindi mo na siya mahal, it's because meron ka ng gustong pagtuunan. Maaaring nawala na yung init kasi may iba ka ng pinag-iinitan. Mga ganyang dahilan. Di ba? Tapos meron pa kumbaga, ang dami kasing dahilan para ma-fall out of love. Maaari kasi na paulit-ulit na lang yung problema na sinasabi mo dun sa partner mo na gusto mong mabago sa kanya pero paulit-ulit pa rin na ginagawa niya. And then ikaw naman, paulit-ulit lang din na nagpapatawad ka. Yung mga ganyan. Boys, yan yung mga reasons kung bakit nare-reach ng mga girls yung sukdulang ganyan. Na dumarating sa point na ayaw na namin kapag paulit-ulit na lang ang problema. Diba? Kapag kami, once na nagsalita ng problema, sana pagtuunan niyo yun. Kasi kami, ako like me, magsasalita ako kung ano yung totoo and outspoken ako honest ako. I don't want to complicate things. Lagi ko sinasabi kay Papa Bibs yan, I don't want to complicate things. Pag may gusto kong sabihin, sabihin mo. Huwag mong itampo-tampo kasi sayang yung panahon, sayang yung oras na iginugol mo sa pagtatampo. Time is gold. Kumbaga, imbis na nagtatampo ka, sabihin mo, halimbawa, nagtatampo ko sa'yo, preoccupied na masyado yung isip mo. Hindi mo na ako napapansin, ni hindi mo na ako naaalagaan. Mga ganyan tipo. Ako naman, kung ano yung nakagawian, nakasanayan ko sa'yo sa pagiging sweet mo. Like example, nag-I love you ka, every minute, niyayakap mo ko. Kita mo, effective yun. Kumbaga ako kasi ganun nagbabago na yung natin, parang nawawala na yung sweetness. Sasabihin ko yun. Magugulat ka na lang ginagawa niya na sweet na ulit siya. Kasi diba, tao lang tayo. Hindi naman automatic, alam na ng bawat isip natin yun no? Na, kumbaga, hindi naman matik na alam ko na kung ano yung nasa utak mo. Wala naman akong Di ba, hindi naman ako si Madam Auring para mahulaan ko kung ano yung nasa isip mo. Sabihin mo, say it. Kumbaga, ano yung ikinakatampo mo? Kasi we can compromise. Kumbaga, pwede nating ayusin, pwede nating pag-usapan, babaguhin ko. Ngayon, kapag hindi na talaga, unang-una, bago mo hiwalayan, fall out of love ka, isipin mo muna yung dahilan. Kung kayang i-workout, workout mo muna. Huwag mo munang tuldukan. Kasi, lagi nating iisipin, nasa huli pa rin yung pagsisisi. May kilala ako, hindi ko nababanggitin kung sino. Nung nasa kanya yung asawa niya, siyang pake. Diba? Nilineglect niya lahat. Hindi niya inaalagaan. Hanggang sa isang araw, nakatagpo yung kanyang asawa ng isang babae na magmamahal. So doon siya natauhan. Na-realize niya na sana ako yun Sana ako yung nasa pwestong yun Kasi lalo na nalaman niya, yung asawa niya is sobrang sweet. Diba? Sobrang sweet ng asawa niya Kumbaga caring, very loving, very sweet, very napaka soft-spoken na asawa, maalalahanin, napaka-honest. Lahat ng katangian halos nandun na sa lalaki. And then, si babae, hindi niya iningatan. Ipinagpalit niya sa isang iglap lang na nakasama niya lang ng isang beses. So, ito na. May nagmahal doon sa lalaki. And then, syempre, nalaman niya na mas nahigitan siya ng babae. Kasi minsan, masyado tayo nagiging kampante. Akala kasi natin, yun na yun Kumbaga parang ikaw lang yung nag-grow, yung asawa mo hindi. So, ikaw na nineglect mo na siya, na i-ignore mo na siya, lahat, di ba?
Natitake for granted mo na siya nang hindi mo namamalayan. But still, ikaw pa rin yung umiwan, ganyan. So, ito naman si Boy, may nagmahal, may nag-alaga. Diba? So, ikaw naman ngayon itong naghahabol. Kaso wala na. Hindi ka na mahal. May mas higit na siya na nakasama. So, yun. Para sa akin is, kapag nafe-feel mo na pa-fall out of love ka, and then, yung iyong partner is worth it naman para mahalin, alagaan, para wag pakawalan. Try nyo muna. Kumaga, ibalik nyo kung ano yung naumpisahan nyo, paano kayo. Kasi hindi naman kayo tumagal ng 7 years kung walang thrill, walang pagmamahal na naganap sa relasyon ninyo. Kasi ganun nga tumatagal ang relasyon di ba? Kapag na-enjoy nyo yung isa't isa. So, na-enjoy nyo, ibig sabihin, dumating kayo sa point na na-enjoy nyo rin. Dumating din kayo sa point na thrilling part ang relationship ninyo. So why don't you go back to that moment, di ba? Baka kulang lang kayo sa aruga, joke. Baka kulang lang kayo sa sa date, kulang lang kayo sa bonding, kulang lang kayo sa openness. Baka kailangan is medyo huminga rin kayo ng konti. Baka nagkakasawaan na kayo, lagi kayo lang kayo magkasama. You can go on a date with your girlfriends. Girl. Kumbaga, kung babae ka, go on a date with your girlfriends. Okay? Kumbaga, pwede kayong magpaalam ka. Sabihin mo yung totoo na, love, payagan mo naman ako. Mag-night out lang kami ni ganito. Ni best friend, di ba? Kasi masyado na ako nabubury. Gusto ko naman ng kahit paano konting adventure. It doesn't mean na kung mo naghahanap na ng konting adventure yung partner niyo, ibig sabihin hindi na kayo mahal. Diba? Huwag niyo rin sila masyadong higpitan. Red flag yan para sa akin. Red flag yan. Yung tipong nagpaka-honest lang sa'yo na gustong gumimik, gusto mo naman yung mundo nasa iyo na. Ikaw, tao ka, ginawa mo mundo sarili mo. Gusto mo pa ikutin sa'yo yung, umikot yung mundo ng tao sa'yo. Diba? Huwag ganun. Mundo ginawang tao. Tao ginawang mundo. Hindi, ganun lang. Kumaga, tiwala lang. Kumaga, kasi dyan nawawala yung spices sa sobrang, minsan sa sobrang komportable na kayo sa isa't isa, nawawala na yung spice. Nawawala na yung thrill. Diba? Dapat kahit papano, meron din kayong exciting part na inyong pagsasama. Yung kahit papano is namimiss nyo rin yung isa't isa, diba? Lumabas siya, lumabas ka rin. Kasi kung may magloloko naman sa inyo, kayo rin yung sisira at sisira sa tiwala ng isa't isa. And then, kayo rin yung magbubuo ng relasyon ninyo. Huwag nyo laging gawing option ang hiwalay. Kung may isang dahilan para iwan mo siya, marami ding dahilan para magstay ka. At yun yung isipin mo muna. And if wala na talaga, ikaw makapa na nararamdaman for him, kasi paano mo nasabing wala na? Kapag wala ka ng care, na parang kapag katabi mo siya, parang wala na, ibang tao na siya. Hindi ka na kinikilig, wala na talaga. Na kahit pa magkaroon kayo ng alone time, bumawi pa siya sa'yo, wala nang halaga. Doon masasabi ko na talagang wala na. Wala nang love. So, there's no reason for you to hold on kapag ganun. Kasi parang ang hirap din talaga na magstay ka sa isang relationship na wala nang spice. Kasi kasama yan. Kasama yung fire sa relasyon kung paano kayo tatagal. So, ayun lang. So, ulitin ko, nasa inyo pa din ang ikagaganda ng relasyon ninyo, ikatatagal ng relasyon ninyo.
Pero kung okay lang sa inyo na yung 7 years, itapon nyo na lang basta, ay bahala kayo, nasa inyo yun. Face the consequences of your actions. Kasi like what I've said, may kwento akong kilala na tinake for granted niya yung kanyang partner talaga. And then, akala niya, hindi niya na mahal. Akala niya pala, hindi niya na mahal. Yung pala, mahal pa rin niya. Nung binabalikan niya, may iba nang mahal, may iba nang nagmahal at mas higit sa kanya. Mas maganda, di ba? Kumaga, yung mga ganong bagay, yun yung siguraduhin natin kasi walang nagsisi sa huli. Okay? So, ayun lang, hindi ko na pakakahabain pa. So, if may gusto kayong topic na gustong i-discuss, meron akong friend gusto i-discuss ko yung insecurity topic naman daw. Insecurity. Sabi ko, sige, itatopic natin yan. Yan. So, next time. But for now, ayun lang. Good night. Matutulog na din ako kasi I need to rest na. Okay? Bye. Good night.